Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong komento at reaksyon ng ilang mambabatas tungkol dito sa pondo ng OBP na 500 million pesos confidential funds. Gaano kabilis inubos itong 500 million confidential fund ng Office of the Vice President ni Pusit ng 7 months, no? May dalawang article dito no? Titingnan natin kung magkapareho sila o may additional na mga nagsabi ng kanilang mga pahayag. Okay? At the same time, meron din pong komento ang isang mambabatas doon sa Public Accountability and Good Governance hearing na kung saan si Bilasang Pusit ayaw pong mag-oath taking. May tinatago kasi, no? Wala po siyang accountability. Bratanelang-bratanela ang babaeng ito. Tingnan niyo po, oh. Yan na po ang meaning daw po ng DDS. Nakuha ko po yan sa mga social media, no? DDS, no? Distress na. O di ba? Hindi po daw edited yan. Talagang nakuha yan, no? Nung ini-interview siya, yung ambush interview. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, no? Si Ate Beth M nag-share po siya ng blessing para kay Adam James naman yun. Pang McDonald's again. Maraming salamat po Ate Beth M. Ganun din po sa mga nakakasama natin sa video premiere and live streaming, no? Maraming salamat po, no? Malapit na tayong mag 53,000 subscribers. Ayun po yung subscriber update sa inyo. At ako po ay natutuwa, no, kahit na maiba-iba ang oras ng ating LS, mapaaga, mapalit, nandiyan pa rin po kayo, no? Hindi po kayo bumibitaw, no? Maraming salamat po sa inyo and may God bless us all. Special shout out sa lahat ng ating men and women in uniform, sa mga OFWs at doon po sa mga kababayan natin na nakikibaka, no? Patuloy na lumalaban ng patas sa hirap ng buhay. Hindi po yung mga reklamador, no? Hindi po yung mga sinungaling. Ika nga ni Madam Susan Roses, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Eto, ano kaya ito? Oo, yung pamilya nito, So, kunin po natin, unahin natin itong article ng Politico, mga kababayan. Ang sabi po dito, disturbing. 500 million pesos OBP confidential funds spent in 7 months worries House leader. So, ano ba tong Tagalog ng disturbing? Nakakabahala, no? Yung 500 million pesos na confidential fund ng opisina ni Pusit ay ginastos lamang sa loob ng 7 buwan ay nababahala po ang mga House leader. House Assistant Majority Leader and Zambales Representative Kong Hoon has expressed concern about how the Office of Pusit utilized its 500 million, meron pa pala siyang confidential fund noong 2023. Confidential funds that were spent in a span of 7 months. Remember mga kababayan, sanay na sanay siya. Si Sara Duterte, nung mayor siya na magkaroon ng confidential fund, no? Ito po, tingnan lang natin dito. Pakita natin, ito galing ito sa Rappler, no? I-search ko lang saglit. Pinakita ko na yan dati, no? Nasaan ba yun? Yung ulat ng Rappler. Magkano yung kanyang confidential fund? Ito po, mga kababayan, no? Ayan. Tignan nyo yan. Saan ba to? Rappler. Ayan, no? Tignan ninyo. Nung 2016, no, nung pagkaupo ng tatay niya, meron siyang 144 million. 2017, umangat na doble. 2018, umangat na naman. 420 million. So, ibig sabihin, pinagkagastusan nyo ng mga milyones, hindi lang 1 milyon yan. 100 million. Tumaas pa. Anong ginagawa nila sa confidential fund na yan? Sa loob ng 6 na taon, umabot ng 2023.
Yung 2023, 500 million as OBP siya. Pero tignan nyo, yung mayor siya ng Davao, particularly yung last 3 years, 460 million every taon hanggang 2021. Saan niya dinala yung pera? Tapos sasabihin nyo, ordinaryo lang, simpleng tao. I doubt it. I doubt it, mga kababayan. Hindi po ito kapanipaniwala, mga kababayan. Nakakawalang hiya po ito. Sa totoo lang. Oo. Kaya huwag kayong maniniwala dito kay Pusit. Mahilig po siya sa milyones na confidential fund. O ayan po, mga kababayan, ha? Sinabi dito, 500 million ang kanyang confidential fund noong 2023. Noong 2022, magkano? Ito sabi ni Kong Hun. Kong Hun noted that the OBP spent 100 million pesos from December 21 to 31, 2022. Another 125 million from February 6 to March 29, 2023. Another 125 million from, ay sus mio. Lami ito, kaya pala naging 500 million. Of the 500 million spent, the Commission on Audit questioned the use of 237. Ito yung nabalita dito sa Manila Bulletin. I-check natin mamaya. 37 million issuing a notice of disallowance for the 73.3 million pesos spent in 2022 and Audit Observation Memorandum o yung AOM. Ibig sabihin yan, binigyan ka ng memo na nagsasabing, may nakita kaming mga discrepancy. We need more proof na ito, kailangan mo ng supporting documents para mapatunayan natin na hindi ito ginamit sa maling pamamaraan. Pag hindi ka makapagbigay niyan, bibigyan ka na ng notice of disallowance. Final na yan. Pinababalik na nga po yung perang 73.3. Tapos, meron pang pinababalik na pera mula sa DepEd nung time niya na 12.3 billion pesos sa maling paggamit. Yung AOM na yan, yung AOM ay nagkakahalaga ng 164 million confidential funds spent in 2023. Biri nyo, antindi niya gumasto pero sasabihin niya, wala pong anomalya kaming ginawa. Wala pong mali. Yun. Sa palagay niya, walang mali, di ba? Pero, mas mahusay ka pa ba sa COA? Di kung mas magaling ka pala sa COA, di ikaw na lang ang mag-COA. Di ba, mga kababayan? Ikaw na lang ang maging COA officer, di ba? Di ba? Ikaw pa lang magaling eh. Ayan ang sabi niya, we have not done anything wrong. There is no misuse of funds. Ayan. Ano sabi ng COA? Notice of disallowance, 73.3 million pesos. Audit Observation Memorandum, 164 million pesos. Ito sabi ni Kong Hun. The 73 million pesos disallowed by COA is just the beginning of a broader pattern of seeming misuse or mismanagement of government funds, as an additional 164 million has been plugged in audit observation memorandums. We are seeing a disturbing pattern of misuse or mismanagement of government funds. BP Pusit, Duterte needs to explain this to the public. She owes the Filipino people transparency and accountability. Pero anong binabato ni Pusit? Anong sinasabi niya sa inyo? What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. Political attack pala para sa kanyang impeachment. Ayan ang isasagot ni Pusit sa inyo. Diba? Ito pa ang sinabi ni Representative Swansing ng Nueva Ecija. Swansing summary showed the state auditors plug expenses totaling 67 million pesos or 53.3% of the allotted amount for the first quarter of 2023, 62 million for the second quarter, and 35 million for the third quarter.
So kung i-add nyo yan, magkano lahat yan? 62 plus 67, 129. Plus 35, 164 million. Ayun po yung kine-question ni Kong Hun. For the first 3 quarters of 2023, ganun niya kabilis ginastos yung pera. Naano siya ng COA eh. So ikaw ba, Sara Duterte, auditor ka din? Accountant ka ba, aside from being a lawyer? Citing the seriousness of the issue, Kong Hun called for a clear answers and full accountability from Duterte. Ano sasagot ulit sa'yo? Political attack for her impeachment. This is public money, hard-earned taxes of Filipinos. We need to know how it was spent, especially with COA raising red flags. The Vice President must address these concerns head-on. Ayan. COA questioned the use of funds for the purchase of information, payment of rewards, purchase of supplies, rental and maintenance of safe houses, and provisions of medical and food aid, chairs, tables, desktop, computers, and printers. There is a clear need for transparency, sabi ni Kong Hun. The COA's findings suggest serious issues in how the OBP is handling its CIF. The Vice President cannot ignore this. She needs to explain. Kaso nga, sabi niya na nga political attack for her impeachment. Alam niyo kung sinong aatake sa mga to? Sinong mag-e-explain? Yung mga minions niya. Tingnan niyo, sinong una nilang inatake? Si Representative Kimbo. Ngayon naman, ang sinusunod nilang atakehin, si Benny Abante. Oo, punta kayo sa mga FB pages, yung mga maka-Duterte na mga FB group, mga pages. Si Benny Abante ngayon ang pinagtritripan nila. Ngayon, mag-antay ka, Kong Hun. Kayo dyan ng mga young guns, aatakihin kayo. Mag-antay kayo kasi nire-research nila kayo. Yan ang panlalaban nila. Gagamitan kayo ng mga trolls ni Sara. Oo. Gagamitan kayo niya. Sinisira nila ngayon si Benny Abante. Ina-ad hominem nila. Oo. Yan yun. Dito sa Manila Bulletin, no? Ang sabi lang dyan, 237 million spending plug, OBP pattern of fund mismanagement. Ayun ang sinasabi dito, no? Parang pareho lang naman itong report na ito. Tingnan lang natin kung meron pang ibang nagsalita dito aside kay Swansing at Kong Hun. Ha? Tingnan natin. May nakita ako kanina. Si Gutierrez. Ito po, sabi dito, earlier, another young gun in one rider party list, Representative Gutierrez, highlighted the alleged misuse of 375 million naman worth of CIF on the part of OBP in 2023. This repeated pattern opened the doors for further audit summary or scrutiny, and it's only a matter of time before COA issues a formal, for the 375 yung notice of disallowance for the 375 million in 2023. Ayan po, no? Mga young guns ang bumabanat sa kanya. Pero ang isasagot lang sa inyo palagi ni Sara, kasi witness lang po yung pinasiswear in ninyo Ako po ay resource person. Ganon. Political attack po ito for impending impeachment sa akin. Wala ngang impending tuloy, for pending. Wala ngang pending. Di ba? Wala nga nagpapile ng impeachment sa'yo. Pinag-aaralan. Tulad nung sabi nung dating Gabriela Party List Representative, si Masa. Si Trillanes, pinag-aaralan din niya. Sabi niya, kung di kayo gagalaw, ako na lang magpapile ng impeachment kaysa pusit na yan. Di ba? Napalagay nyo, sa dami ng pera na yan, 500 million. Kaya niyang ubusin ng 7 months. Yung ang pinakita natin, yan, ulitin natin. Yang milyong-milyong pera na yan, 2019 to 2021, 460 million kada taon. I-times 3 nyo yan, magkano? Ilan? Di ba? Bilyong piso, 1.3 billion pesos, 1.380 billion pesos sa loob ng 3 taon. Plus, yung 2016 niya, 124. 2017, magkano? Na doble yun. Tapos yung 2018, magkano? 420 million na. Di ba? Bilyong-bilyong piso ang nakuha niya during the time of her father as a president para lang mayor ng Davao. Saan niyo pinunta yung bilyong piso na yon?
Tapos saan mo pinunta yung perang 500 million pesos na confidential fund mo noong 2022 and 2023? Matakaw sa pera. Yan ang tinatawag niyong lustay, pangungurakot, pagnanakaw. Pero anong sabi niya? Oh, we have not done anything wrong. So, ibig sabihin, mas magaling pa siya sa COA, mga kababayan. Oh, ayaw nga mag-oath eh. Kung wala kang ginawang mali, bakit nung pinag-o-oath ka, kino-contest mo yung house rules? Di ba? Oh, pinagbigyan ka lang. Bakit? Oh, ito po, sabi ni Joel Chua, oh, politiko. Never again. Joel Chua says Sara Duterte's refusal to take oath won't set precedent. Ibig sabihin, nakitaan kayo ng butas ni Pusit, pinulosopo lang kayo, tapos yung dalawang gurang na mambabatas doon, nakakampi niya, ayun, sinabihan niya pa, don't worry, kaya ko to. Kaya ko silang bastusin. Ayun po yun. Sa tingin ni Sara, kayong sa House of Representatives na hindi niya kakampi, no? Mga kabastos-bastos kayo. Hindi kayo kagalang-galang. Ganyan po ang tingin ni Pusit sa inyo. Na kasi, pinalaki nyo siya eh. Inalagaan nyo siya eh. No? O yan ang balik niya sa inyo. Binigyan nyo ng respeto, pero kayo hindi niya nire-respeto. So ayan, ang sabi ni Joel Chua, never again. Kasi, nagawa ni Sara Duterte na insultuhin kayo, maakitaan, kunwari kayo ng butas, gagawin niya ng mga resource person. Anong sabi nila? House Committee on Good Government and Public Accountability, Chairperson and Manila Representative Joel Chua, said Vice President Duterte's refusal to take an oath to tell the truth during last week hearing will not set a precedent in future committee hearings. Chua stressed that the rules of the House of Representatives require all witnesses and resource persons to testify under oath to ensure transparency and truthfulness in their testimonies. Pero nakitaan kayo ni Pusit eh. Sabi niya, witnesses lang po ang nagsiswear in, ako po ay resource person. Nakitaan kayo ng butas doon sa house rules ninyo. Ngayon, pupulidihon nyo na yan. Kaya sabi niya, hindi mangyayari ito sa future. Lahat ang witnesses at resource persons po ay nire-require po natin silang mag-take ng oath para malaman po natin kung sila nagsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang. Under the rules of procedure governing inquiries in aid of legislation, invited resource persons and witnesses in congressional hearings must take an oath, which read, "Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God?" Duterte refused to take her oath during the last week hearings of the House Committee on Good Government into the alleged misuse of confidential funds and socio-economic funds by her office. Chua explained that the committee's decision to allow Duterte to speak without taking the oath was out of respect. Nirespeto po siya, pero hindi siya marunong magbalik ng respeto. Bastos talaga. Dinidivide niya ang house. Ayun po eh. Yun sila magaling. Division. No? Ang mga Duterte, aside sa sigurista, they trying to divide. Once you are divided, they will conquer you. Kaya gusto nyo pang maging leader yan? Maging presidente? Babalikan kayo niyan. Kaya huwag ka maniwala doon sa sinasabi ng mga kampi nila na mabait yan, hindi mapaghiganti yan. Maniwala ka dyan. Nananapak nga eh. Di ba nananakit na may musical? Lalo pa pag naging presidente, dyan na lang BP siya, feeling niya high and mighty siya, bratanelang batanela. Paano pag naging presidente? Lahat ng kumontra sa kanya bilang BP, babalikan niya yan. And such a courtesy will not be extended to others in future hearings. Hindi po ibig sabihin na ito pong presidente dahil inayaan po natin ay maging president na sa susunod na mga committee hearings. Hindi po mangyayari yan. Really? Sigurado kayo? In fact, ito po ay isang ground para ang mga witnesses ay ma-cite for contempt. Pero dahil sa paggalang sa opisina ng ating vice presidente, ito ay inoverlook po natin at palalagpasin po natin ay mga gago. Mga gago. Hindi nyo pala kayang i-implement yung rules ninyo dahil BP. Ganon. So, ibig sabihin, pag hindi BP, kakaya-kayanin nyo na. Diba? Anong pinakita ninyo? Na kayo ay mga sunod-sunuran lang. Wala kayong lakas ng loob. Malambuting kayo. Puro kayo angas, walang talas. Hindi porket BP siya doon, okay na. Resource person din po siya. Paano na rin pala yung mga karapatan ng mga resource person?
Dahil hindi sila VP, ganon. Dahil hindi sila mataas, ganon. Hindi sila colleagues ninyo. Oh, napaghalatang mga kampihan din kayo, mga gago kayo, takpanan din pala kayo. Diba? So what kung VP siya? Eh nagmamatigas siya eh. She is violating your rules. Di okay lang? Ano nang sabi niya oh? Impact. Ha? Yung hindi daw pag-oath, whether you are a witness or a resource person, ito po ay isang ground para ang mga witnesses ay ma-cite for contempt. Pero dahil sa paggalang sa opisina ng ating Vice Presidente, ito ay ino-overlook po natin at palalagpasin po natin. O ano kayo? Imbis na disiplinahin nyo yung tao, okay lang anak, huwag mong gawin ulit. Eh ginawa ulit eh. Ano kayo? Kayo na rin ang nag-spoiled sa kanya. Di ba? Oh, tingnan nyo ha. Even si President Erap and President Noynoy Aquino, nung humarap sila, even Fidel Ramos, took their oath, mga previous presidents, pero iyan, current beeping pusit, hindi nyo mapatake oath, hindi marunong sumunod sa house rules, kasi may nag-i-spoiled. Sino? Yung dalawang gonggong, si Marcoleta at Arroyo. May kakampi. Wala pala kayo eh. Kung totoo ito, kung totoo ito, na kayo ay para sa transparency and accountability, anong gagawin ninyo? Kung gusto nyong turuan siya ng leksyon, anong gagawin nyo dapat doon? Anong ginawa nyo? Ay hindi po. Inoverlook na lang natin at papalagpasin. Huwag ka dyan. Mahina kang nilalang, tsuwa. Mahina kang nilalang. Pinalagpas nyo, inoverlook ninyo, pero pag ibang tao, you are cite in contempt ka agad. So, ibig sabihin, may kinikilingan din kayo. Minsan nung niloloko ninyo, di taong bayan. Di ba? Tingnan nyo nga, the past presidents, nung tinawag sila sa Kongreso, they swear an oath. Pero siya, hindi nyo pala kaya, wala pala kayo. Niloloko nyo lang ang taong bayan, mga kababayan. Nakakahiya po kayo. Hindi kayo magandang ehemplo. Buwisit. Nakakahiya, mga kababayan. Palagay nyo, pinaglaruan lang po kayo. Pinaglaruan lang kayo ng Kongreso. Tapos pinaglaruan kayo ni Sara, okay lang. Ginago kayo, hindi kayo nirespeto. Kung ano-ano pang pinaggagawa niya. Feeling high and almighty kasi bakit? Kayang-kaya kayo. Hindi nyo kayang palagan ang BP. Wala pala kayo, kaya tinatawanan kayo ng mga minions ng Duterte. Mga bakla pala kayo. Pasensya naman, sa mismong bibig mismo nang galing ni Chua. Tapos pag ganun, patapik-tapik ka pa kay Duterte, halata pala eh. Pinaglolo ko lang tayo nitong si Chua mga kababayan eh. Tapang-tapangan pero wala pala. Dapat si Valeriano na lang naging committee chairman dyan. Wala ka pala Chua eh. Inchik ka pala eh. O di ba? Baka naman kakampi mo si Duterte. Inchik ka eh. Di ba? Yun ang di ko matanggap mga kababayan. Dapat i-apply mo. Wala kayong kikilingan. Wala porket BP siya, nandyan siya as resource person, Nakita mo yung the past, hindi mo ba alam yon, Chua? Kasi inchik ka The past 3 presidents na pinapatawag sa Kongreso, nag-swear in. Hindi ko nontes yung House rules because they respecting the Congress. Pero ikaw, binastos ka na nung inchik, hindi mo pa rin in-impose. Are you gonna swear an oath or not? I don't care what's your explanation about the House rules. House rules is House rules. Are you gonna swear in or not? If not, I will cite you in contempt. Pag nagdaldal pa, are you gonna swear in? Yes or not? Yes or no? Answerable by yes or no lang. Ganun lang yun. Kung matapang ka, wala kang kinikilingan, you will be imposing what you want. Diba, mga kababayan? Nakakahiya eh. Nakakahiya po. Doon natin nakina kung gaano kahina yung komite ni Joel Chua. Tapang-tapangan ka lang pala sa sa media, wala ka pala sa action eh. Pinagbigyan daw at pinalagpas. Kakahiya. Pero pag ordinaryong tao lang, cite in contempt ka agad. 'Di ba? Nakakahiya naman kayo. Visit mga kababayan, 'di ba? Hindi ba kayo diyan? Hindi ba kayo magagalit? Hindi porket BP. Resource person siya. Sabi nyo, resource person or witness. Sabi nga ni Representative Luistro,
Eh bakit umalis siya nung nagdatingan na si Luistro, si Kong Hun, saka si Manuel? Natakot eh. Alam niya, hindi niya kakayanin mostly si Luistro. Oh, o di kaya si Manuel na lang, mga kababayan. Binastos ang committee mo, Joel Chua, pero ano, mahina ka pa lang din na lang eh. O baka naman kakampi ka ni, tanong lang, baka kakampi ka ni Tamilmil kasi inchik ka eh. Niloko mo lang ang taong bayan, Luistro, sorry po, Chua, hindi ka karapat dapat humawak ng committee. Pahawakin mo yung matapang, yung kayang suplakin yung BP o sino pa man na mataas na opisyal dyan. Sabihin mo, tanungin mo lang, are you gonna take your oath, yes or no? Wala nang explanation. House rules is house rules. Don't bend the house rules. Kami ang may ano dito, hindi ikaw. Huwag mo kaming turuan. Biruin mo, nagre-request pa ng 1 minute, 1 minute suspension. Para ka lang palang si Bato, mahinang committee chairman. Visit, tanggalin nyo yan dyan. Hoy, speaker, tanggalin mo yan. Walang kwenta yan, kakampi yan ni Duterte. Kunwari pa kayo, sabwatan pa kayo eh. 'Di ba? Ilagay niya sa committee na 'yan yung kayang patawagin si BP, pusit, at kung hindi mag-swear ng oath, i-contempt. Wala tayong pakialam kung BP siya or not. The law applies to everyone. Mapapresidente, mababa. Hindi siya above the law. Chua. Ikaw ginawang ka ng ganun, pero wala. Pinagbigyan daw at pinalagpas. Gago. Tama mali mga kababayan. Sasang-ayong ba kayo? Call out natin si Chua. Badidap ka, Chua. So therefore, the law applies only to the lowly. Tapos the law doesn't apply to the officials of the government who holds the highest position in the land. Na kayang i-break yung house rules mo, na kayang kang suplakin, kayang kang pagsabihan, Mr. Chair, 1 minute suspension, ganon? Bakit siya ba ang chairman? Siya ba ang member ng committee? Ha? Subukan mong gawin mo yan sa Quadcom. Pagsasabihan ka agad ni Paduano ang mga yan. O kaya si Congressman Ako. Di ba? Eh wala eh, mahinang nila lang si Chua eh. Natakot kay BP, bakit? Kakampi. Kunwari ka pang bumabatikos ka kay BP, pero nakita ka mga kababayan kung gaano kahina maging isang chairman si Chua. Oh, baka nga, kakampi nga, di ba? Baka lang, kakampi kasi. Oh, yun lang yun. Oh, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.